From lady riders and young ones, ang mga legendary timeless rider naman ang magpapabilib sa atin ngayon. Mga tinaguriang haligi ng motorcycle riding competitions. Bagamat may rayuman na sa katawan at katandaan, hindi pa rin sila pahuhuli sa labanan. Dahil para sa kanila, age is not a limit. It's gear sa Manibela Challenge Season 2. Yes, senior na po ako. Kaya lang hindi po ako tumitigil mag-ride. Sabi nga nila, age doesn't matter. Age is a number. As long as fit ka. Hindi lang biro itong Manibela Challenge. Kailangan maghanda rin kayo. Maagang matulog, kumain ng mga masusustansyang pagkain. Ultimate Adventure category ang sinalihan ni Master Ray. Gamit ang Ducati Multistrada 1158cc na may bigat na mahigit 240 kilos. Mayroon mang ilang riders na hindi kinayang ilang challenging obstacles, ibahin natin ang ating Manibela Challenge Timeless Rider Awardee for 2 consecutive years na si Master Ray Relativo. Okay, gusto kong patunayan na sa edad kong ito ay hindi ako mag-i-skip. Unlike yung mga napanood ko, yung mga previous sa akin, mga bata sa akin, yung nag-i-skip sila doon sa mga obstacle. Para sa akin, fulfillment ko yon. May lakas ng adrenaline ko. Higit sa parangal at pagkilala ay ang adhikain makatulong ang nagsilbing malaking inspirasyon sa kanya. Dahil ang mananalong team sa Manibela Challenge ay magkakamit ng hanggang 500,000 pesos cash prize para sa kanilang chosen beneficiaries. Lalo na yung beneficiary namin, yung mga batang cancer patient. Naku, nakakaluha talaga. Kita mo mga wala ng mga magulang, hindi masostene yung mga gamot nila dahil mga bata. Nakakaiyak. Kaya isa sa inspirasyon namin yan. Isa pang respetado at hinahangaan sa mundo ng stunt riding ang ating Willie King na si Coach Kaloy Gaston. Pero kahit siya ay senior citizen tulad ni Master Ray Relativo, hindi niya pa rin pinalagpas ang pagkakataon na makasali sa Manibela Challenge Season 2. Kami naman ni Master Ray kasi, we want to inspire younger people na despite our age, we can still ride. So I hope sana may mga bata dyan or kahit matanda, it's never too late as long as you're determined to learn the tricks of the trade and enjoy the sport. It's something new na competition. It's unlike motocross or enduro or any other sport. Combination kasi ng lahat to eh. It does not require really speed. It also requires again precision, clutch and throttle control as well as balance. Dalawa ang sinaliang kategory ni Coach Kaloy, ang dirt bike gamit ang Beta 400cc at Ultimate Adventure category gamit naman ang Ducati Multistrada 1158cc. Okay lang, nag-i-enjoy lang ako dito. Kahit hindi ko na i-depend, basta kung makasungkit, why not? Legends never fade nga talaga dahil ang senior citizen natin ang nakasungkit ng first placer sa Ultimate Adventure category. Nakatanggap siya ng 60,000 pesos cash prize at Manibela Challenge Season 2 trophy. Sir Kaloy! Congratulations Thank you, po! thank you. At long time no see. At alam nyo ba, mga kamanibela, siya po ang nag-champion sa ating Ultimate category. Pag sinabing Ultimate category, ito po yung mga big bike na pinakamabibigat sa challenge na ito, which is 1,000cc and above. So, Sir Kaloy, ano ba yung mga preparation na ginawa ninyo bago kayo sumabak sa challenge? Actually, I'm an enduro rider. I always ride, mostly at least mga twice a week. So, medyo batak ng konti ang katawan. And alam ko marami po kayong tropa na nagra-ride din, pero hindi po sila nakasali dito. Meron po ba kayong ma-advise sa kanila to join? I-try nyo rin tong competition na to because ako last year, parang sabi ko, ayaw ko na sumali dahil sabi ko, tapos na ako dyan. Marami na akong competition na salihan. Tapos ang nakita ko, sabi ko, aba, parang something different, something new. So, sa sinubukan ko, parang enjoy naman. Iba siya, iba ang dating because, yun nga, sabi ko parati, it requires not only speed, but also precision and control. Last question na lang, Sir Kaloy. Di ba nanalo mo tayo, may trophy? Sir Kaloy, gusto ko lang malaman, personal na question lang. Ano masasabi niyo sa trophy natin? Ultimate heavy din, oh!
Ang bigat, parang nagbubuhat pa rin ako ng multistrada. Pero kayang-kaya niyo yan, sir. Mas mabigat pa yung multistrada dyan. Maraming salamat po, Sir Kaloy, and congratulations po. Maraming salamat sa pagsali. Sa kabila ng kanyang busy schedule, hindi rin nagdalawang isip ang Ducati Philippines CEO na si Boss Toti Alberto sa pagsali sa Manibela Challenge Season 2. Well, few people know, they think I'm just a businessman where we do Ducati through Access Plus and we do dirt bikes through Beta, stuff like that. But they didn't know when I was young, I was a pro motocross racer. It was during the 80s. Late 80s, early 90s. I was a pro rider, meaning you get paid professionally to race. At dahil nasa puso talaga ang pagkarera, nakita niya na ang Manibela Challenge kahit may 44 obstacles na kailangang lampasan, kampante siyang salihan. Parang even though you're old, this is a safe place to ride. The speeds are what? 60, 80 tops. Lupa lang, so if you fall, it doesn't hurt that much. So it's safer than, you know, racing on the road like what other people do. And if you fall down, there's an ambulance here, it's a dirt road. It's not, you know, hindi siya sobrang delikado. At dahil safe sa mga may edad na gaya niya, ang mensahe niya sa mga mas bagitong rider o maging kaedaran niya, Thankful ako because of guys like you, nagkaroon ng event for over 50s. I'm 57 now. Diba? Ray is 60 plus. Okay pa kami, nakasali pa kami. And okay sa asawa ko. But whenever I go to Clark, I do 300 kilometer top speeds. It scares her. At least dito, okay lang yan. Matumumba ka dyan, maputikan ka, okay lang. So, allowed. So guys, ibig sabihin, even though you're over 50, pag nakita ng wife mo yung live TV, papayagan kayo. It's not dangerous. team category ang sinalihan ni Boss Toti gamit ang Ducati Multistrada 1158cc. At kung sa Manibela Challenge Season 1 ay siya ang naging champion, ngayong Season 2 naman nakuha nila ang first and third placer mula sa dalawang teams na binuo nila. Sir Toti Alberto and Sir Troy Alberto, congratulations po. At isa kayo sa mga nanalo at naging champion pa ang inyong grupo. Sir, matanong ko lang, kasi isa sa mga hangarin natin dito sa Manibela Challenge is makatulong sa iba. And bibigyan kayo ng chance na mamili kung sino ang magbe-benefit nung ating mga cash prize. Like ngayon, 500,000 po. So sino po ba? 500 plus. And 200,000 kasi dalawang trophy po kasi yung nakuha niya. So a total of 700,000. So first, Sir Toti, sino po ba yung napili nating beneficiary dito? Okay. Last year, one team lang tayo, di ba? Group of 10. So we got Bahay Aruga, and then I think it was called Church of Nazarene, the one of Pastor Sam. Apo. So this year, we will add 2 more charity. Kasi nga, dalawa na yung nakuha natin. So since we are not ready for this, the dalawa, we will meet about it. And then, so like somebody said, yung mga firemen, something, para makatulong dun sa mga nasusunugan or mga nababaha. Abangan ang mga susunod na Manibela episode, ang turnover ng ating mga winning teams sa kanilang chosen beneficiaries. Dahil dito sa Manibela Challenge, laging panalo ang charity. Ang mga nakilala nating lady riders, young riders, at mga legendary timeless rider ay patunay na walang pinipiling kasarian at edad para ipamalas ang riding skills. Basta may puso ka para sa charity, may puwang ka dito sa Manibela Challenge. Tandaan ang laging sabi ni Kuya Daniel, mata sa kalsada, kamay sa Manibela.